Hello po and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy lang po natin yung ating computation. Bali number 7 na po tayo sa ating program of work or item of works. So this is masonry works. Okay, so ano po ba yung masonry works? Okay, so ang masonry works is yun pong ating hollow blocks. Okay, so syempre ang gagamitin nating pang wall is sa hollow blocks. Okay, so imagine nyo na lang po na hollow blocks yan. Pero ito kasi clear, so parang may paditada siya. Okay, pero hollow blocks po yung gagamitin natin dyan, no? Dalawang klase po ng hollow blocks ang gagamitin natin. Okay, yung D6 or 6 inches and then D4 or 4 inches. Meron po kasing common na tatlong klaseng size ang hollow blocks. Okay, so D4, D5 at saka D6. Okay, may D8 siguro pero wala pa ako kasi ako nakikita ng D8 eh. Okay, so parang ito, parang D8 ata to eh. Parang ito, hindi ko alam kung may D3 din pero ang pinaka-common talaga D4, D5 at saka D6. Okay, so yung 4, 5 and 6 inches po na yun po yung thickness ng ating hollow blocks. Okay, so yung ating height at saka length ng hollow blocks is para-parehas po yun. So nag-iiba lang po dun sa thickness niya. Okay, so yung height po is 8 inches or 200 mm and then yung length is 16 inches or 400 mm. Okay, dito sa ating bahay, kagaya ng sabi ko, ang gagamitin natin sa labas, outer wall ay 6 inches. Okay, and then yung inner wall ay 4 inches. Okay, so yung mga outer wall natin, yan is 6 and then yung loob 4 inches lang. Okay, so paano po ba mag-estimate ng ganyan? Okay, so ilista muna natin yung mga materials na kailangan natin. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so una, syempre, yung 6 inches na CHB lang po or concrete hollow blocks for shortcut, no? 4 inches naman na CHB. Okay, and then next, syempre, semento. Portland cement na lang or kung gusto nyo cement lang ilagay nyo. Okay, and then sand. Okay, syempre kailangan din natin ng 10 mm. Kopyahin ko lang to, 10 mm at saka 16 mm. Okay, so kopyahin ko lang to. Okay, so yung mga quantity yun yung i-estimate natin. Ito per piece to, ganun din yan per piece. Ito bag yan, syempre sand natin per cubic. Okay, and then per piece din yung 10 mm and then per kilo. Okay, so mamaya tingnan natin kung roll na ang gamitin natin yan. Okay, so paano po ba mag-estimate yan? Okay, madali lang po actually ang pag-estimate nito. Kailangan nyo lang po ng area. Okay, so kailangan lang talaga ng area kasi kung may area ka na, itatimes mo lang yan sa mga yan, tapos ka na. So parang yung ginawa natin dun sa concreting, may volume ka lang, mahanap mo na yung number of bags ng cement and then cubic ng sand and gravel. Okay, dito naman sa CHB is area ang kailangan natin. Okay, so unahin po natin tong ating 6 inches. Okay, so yung 6 inches natin sa labas lahat, no, yung outer walls natin. So kung titingnan natin tong ground and second floor plan, so ito po siya, yan. Okay, yung basta yung sa labas, yung sa labas, so included po ito, no, yan. So outer wall pa rin kasi yan. Ito siya. Ito nasa harap natin. Okay, so ito. Yan, outer wall pa rin kasi yan, no? Yan, at ito. Okay, so considered pa rin natin na 6 inches yan. Okay, so para makuha yung area, kunin natin yung length at saka height. Tama. Kunin natin yung length nito. Length niya, for example, ito. And then yung height. Okay? And then later on, i-minus natin yung area ng mga openings, openings ng mga windows at saka doors. Okay, so kunin na natin yung area. Okay, so going back dito sa floor plan, itong palibot na yan, okay, kagaya ng sabi ko, no, i-list natin to later on. So sa unang tingin kasi parang nakaka-intimidate na sukatin kasi may mga may mga window. Okay, so kagaya ng sabi ko, i-list natin yan mamaya. So madali lang po yun kung sakali mamaya. Okay, so ang importante, kunin muna natin yan na as a whole, no. Considered natin na wala siyang butas.
Okay, so mamaya ileles na lang natin yung mga butas na yan. Okay, so kunin po natin yan. So yung perimeter niya, yung palibot. Okay, so ito, so ang gagawin po natin, ileles na natin yung ito, no? Ileles natin tong ano natin, column, no? So hindi natin bubuin yung 3.5. So hanggang diyan lang siya. Okay, so yan, 3.2 yan. Okay, so ito sa tie beam yan. Pareho lang po yan dito. Okay, so kung kokopyahin ko siya para makita nyo. So ito po yan. So yung 3.5, ito lang gagamitin natin, 3.2. Okay, yung 3.2. Okay, so in short, kung balik tayo dito sa plano, so ito 3.2 yan, ito 3.2 rin. Tama? Zoom in ko lang. Siyempre 3.2 din to. Yan o, 3.2 yan. Kasi nga 3.5 minus 0.15 minus 0.15. Okay, so yung mga previous natin na computation. Okay, yan and then yan. Okay, so ilang ganyan ba? So ito, siya na rin yan, 3.2. Ito, i-assume ko na rin na 3.2 yan. Okay, so para mas mabilis. Okay, konti lang naman diferensya niyan. Okay, so konting-konti lang. So 3.2 na 4, no? 4. And then ito, sa kabila naman, 4 minus 0.3, 3.7. 1, 2, 3. Eh, paano itong sa kabila? So, ito, pang-apat na yan. Kasi nga, itong length na yan, plus ito, 3.7 na yan. Okay, so, kumbaga ito, kung tingnan natin yung AutoCAD, itong length na yan, diba ito, ay, kung ito ay 2.075, ito, okay, so yung total niyan is 3.7. Okay? So yan. So kung isasagad natin dito, 3.7 yan. Okay? So kung mapansin nyo, itong 1.6 pwede natin isagad doon, pero maliit na bagay na lang yan. Okay? Kaya mas madali pong gawin, iti 3.7 natin times 4. And then yung 3.2 naman times 4. Okay? So yun po yung length niya. Unahin natin yung length, no? 3.2 times 4 plus 3.7 times 4. Okay, so next po natin, ano yung height na gagamitin natin? Okay, syempre may height yan. So ano yung height na gagamitin natin? So puntahan natin yung ating elevation. Okay, so ito siya. So syempre ang una nyo pong gagawin dyan, kunin nyo yung kung may tie beam ka or may wall footing, dun ka mag-uumpisa. Okay, so unahin natin yung tie beam. Anong elevation ng tie beam ulit? So I think tataas lang tayo ng 100 mm. Meron ba dun sa nandito sa structural lahat? Okay, so ito siya. Okay, so yung tie beam natin, siya yan, yun, no? So ito siya, kung alala nyo. So yung tie beam natin, from finished grade line, yun, tataas lang ng 0.1. Ayun, no? Dito sa may lower right corner ng ating screen, 0.1 or 4 inches. Okay, so yun yung nandito sa plano yan. Okay, so anong ibig sabihin yan? Bakit natin tiningnan yan? Okay, ito po kasi yan. Okay, so balikan natin tong elevation, front, para pareho lang naman po yan. So dito tayo sa front elevation. So yung 3.2 natin plus 0.3, i-minus natin yung tie beam. Kasi di ba kung i-drawing ko siya dito, ito i-copy ko to. Okay, so dalhin ko siya dyan. So nandito kasi yung mag-offset ako ng 100. Nandito yung ating tie beam, no? Yan yung location ng ating tie beam. Okay, so yan po yan. So ito is 100 mm. Based dun sa ating structural na tiningnan kanina, no? Okay, so yan yung 100 mm. So bali ang gagawin natin, 3.2 plus 0.3, ima-minus na lang natin yung 0.1. Okay, so yung nakuha natin is ito na yan. So from top, ito yan, 3.4 is from top of tie beam. Ito yan, top of tie beam yan, eh. Okay, so ito ilagay ko lang. Okay, so ito top of tie beam yan, top of TB. Okay, okay, and then itong taas naman, syempre second floor yan ng ating second floor line. Okay, so 3.4. Pero kailangan nating i-less yung taas ng beam. Okay, so ito yung height ng beam. Ano bang height ng beam natin? Okay, so tingnan natin yung plano. Okay, so ang tsambahan ko 15, hindi pala.
Okay? So, page 17. Okay, so yung ating beam, anong beam bang gagamitin na? Ano bang beam yan? Okay, so karaniwan sa second floor, B1 yan, no? B1. Okay, so yung B1 natin, ito pala, may B2 pero isa lang yun. Kasi, di ba, dito siya, no? Diba pag ganyan. So, halos B1, ito lang is B2. Okay, so titingnan natin. Wait lang ha. Ingay. Going back po dito sa ating ito. Yun, ileless natin yung height ng ating B1 which is 0.35. Ang problema natin, itong B2. Yung B2 kasi is 0.3. So, dito siya. Magkaiba siya. So, kung titingnan natin dito. Yan. B2 natin yan. Yan. Kumbaga yung haba na yan, sa ilalim na yan. Dito kasi siya, di ba? Ito yan. Ito. Yan. Itong part na to. Yan. So, magkaiba siya. Magkaiba siya ng height. Okay. Pero ang gagawin ko dyan, isahan na lang. Okay. So, maliit na bagay na lang po yan. Okay. So, kung gusto nyo naman ng mas detailed, i-separate nyo yun. Yung height na yun, and then syempre i-minus nyo yung 3.2. Kumbaga ito 3.2 times 3 na lang yan. Dalhin mo dito yung 3.2 and then ilagay nyo dito yung isang height. Okay, pero yung gagawin ko is ito na lang. Okay, so in short, based dito sa ating elevation, 3.2 plus 0.3 minus 0.1 minus 0.35. Okay, so 3.2 plus 0.3 minus 0.1 minus 0.35. Okay, so 3.05. Okay, and then pag timesin nyo na po yan, kasi length times width or length times height, meron ka ng area, is ito na yan. Okay, so ito kasing aking Excel, may formula na siya, may automatic na siya. Okay, mamaya i-explain ko po yan, no? Pero for the meantime, as is na muna natin yan. Hindi ko nabuburahin yung formula, i-explain ko na lang po mamaya. Okay, so next po natin, so lagyan ko naman daw dito ng ating label, ground floor yan. So next natin, second floor. Tingnan natin yung second floor natin. Okay, so second floor, so halos parehas lang yung length ata. Yan. And then ito, so outer. So parehas lang siya, no? Parehas yan yung length, mag-iiba lang sa height. Okay, so i-copy ko muna yung length. So itong length ay equals dyan. Okay, so parehas sila. And then magbabago lang sa height. Okay, so yung height natin, second floor to top of roof beam. So kung ito, titingnan natin dito, ito po siya. Yan, from second floor papunta sa taas ng roof beam, yun, 3 meters dito. Okay, so 3 meters. So kailangan nating i-less ito, which is 0.3. Bakit 0.3? Okay, so 2.7 yun, no? So bakit 0.3 muna? Kasi nga, nakita natin kanina, ay dito, tingnan natin sa roof beam framing plan, ang beam doon ay B2. Okay, so alam natin na ang B2 ay may depth na 0.3. Ayan, o. Kaya, ang height natin dito ay 3 meters minus 0.3, which is 2.7. Then, may area ka na. Okay, so, meron na, okay na tayo dyan. Wala na tayong ibang, wala na tayong ibang disais. Okay, so yun na yun. Yung mga nasa loob naman, yun na yung D4, which is yun na yung gagawin natin or i-compute natin. Okay? Okay, so yung D4 naman. Okay, so yung mga D4 dito sa loob ng bahay, ito siya. Ito lang. Nasa loob siya eh. Ito, tsaka yan yung sa CR. Okay, so ano bang length nito? 3.2. Okay, 3.2. Ito naman 3.7. Itong isa nakalagay 2.075, and then itong isa is 1.425. So ang gagawin ko na lang dito, 2.1 na lang to, and then 1.4 na lang to. Okay, so pareho lang po yan kasi yung naiwan na 25 dinala ko dito, so parang pareho lang, 2.1. Okay, so dito po tayo sa ating 4 inches naman. So sa ground floor, unahin natin yung length. Ang length nya is 3.2 plus 3.7.
plus 2.1 plus 1.4. Okay? So, 3.2 plus 3.7 plus 2.1. Okay, so, I hope correct ako no. Wala tayong nakalimutan. Meron pala tayong nakalimutan actually. Yung dito sa may kitchen. Siyempre, maglalagay tayo ng hollow blocks dyan. Tingnan ko nga kung may layout tayo dito. Structure as a whole. Ayun no, makikita nyo. Siyempre, mayroon tayong hollow blocks dyan. Okay, so yan. Saka na natin yan problemahin. Okay, so I think kahit hindi na natin yan estimate no. Okay, kasi nga matrabaho. Ang purpose naman natin is mag-estimate lang talaga nito o matuto. Okay, so tingnan natin mamaya kung may isama pa natin yan. Okay, so D4 lang yun. D4 lang syempre, mababa lang yun at saka nasa loob. Okay, so yung height natin na gagamitin natin is parehas na rin dun sa ground floor. Ground floor ng 6 inches. Okay, syempre may tie beam ka dyan. Ang tie beam kasi natin isang elevation lang yun no? So yung height nyan is pareho lang. So equals ko na lang. Okay, so yan. And then yung ground floor natin, second floor rather, second floor natin, yung length ng second floor ay so halos ito rin pareha lang no? Yan, tsaka yan, dalawa CR. Okay, so kopyahin ko yan. Okay, yung height niya pareho na lang din yan. Syempre, di ba? Puntahan natin yung ating second roof beam framing plan. So B2 rin yan no. So yung B2 pareho lang. So yung B4 kasi ano bang height niyan? 0.3 din ata yan. So yung B4 ayun pareho lang 0.3. Okay? So okay po tayo diyan. Okay, so next po natin syempre meron tayong septic tank. Okay? So puntahan natin yung detail ng septic tank natin. Septic tank. So, yung page ba ng septic tank natin? 28, page 28 pala. 28. Okay, so ito yung septic tank natin. So, yung length muna kunin natin. So, yung length natin is ito 3.4 na dalawa ito, dalawang side. And then 1.75 na tatlo kasi meron dito sa gitna, 'di ba? Hindi pala siya gitna, basta nasa loob. Okay, so ibig sabihin yung length natin 3.4 na dalawa and then 1.75 na tatlo. Okay, mamaya na yung height. Okay, so ito 3.4 na dalawa plus 1.75 ba? 1.75 times 3. Okay, so mapansin nyo no, yung kung tingnan natin tong AutoCAD, yung 3 points ito actually pwede mong ilagay dito no. Yan, pwede mong ganyan yan. Okay, so 1.5 na lang ang gagamitin mo. Okay, so pero kapag tinatamad ka talaga kagaya ko, hindi ko na ile-less yan, no? Kasi nga yung area na to, ito, yung portion na to. Yan. Yan area na yan, sa loob na yan. Naisama na yan dito sa 3.4. Kumbaga madodoble lang. Okay, so pero estimate ko isa yan na lang kasi nga tamad ako. Pero kung gusto niyo talagang mas detail, wala namang problema. Okay, so parang ang tinuturo ko kasi is yung easiest way kung paano mag-estimate. Okay? So, yan. Ang height po natin, puntahan natin yung ating plano. Yung height natin, so ito, nakalagay na, 1.77. Clear na yan, no? Kasi nga, andito na siya. Ito yung ating parang slab sa ilalim. And then, ito yung ilalim din ng slab ng taas, no? So, 1.77 na. Dito pala, 1.77. Okay, so, goods na tayo dyan. Wala na tayong nakalimutan. Except dun sa gusto nating isama. Ayan. Okay, so tingnan natin. Isama naman natin para kompleto naman daw. Okay, so saan ba natin titingnan yan? So dito natin titingnan. Okay, sa wall footing layout. So ito, naisama na natin yan kanina, di ba? Okay, so ito pala, check natin yung ating ano nito, elevation. Wait lang i-double check ko lang yung elevation. Kasi magkakaiba yung height niyan Check natin kung ito. So hindi pa. Okay, so dun tayo magkakatalo pala. So yun ang mali natin. So ang ginawa kasi natin kanina, ito, ginawa natin, ito, ang height niyan parehas lang dito, which is mali kasi ang ano nito is tie beam, no? Tie beam yan, ito is wall footing.
Okay, so wall footing yan. So ibahin na lang natin, no? Dali lang naman yan. And then balikan natin. So second floor, ground floor. So ibababa ko muna to. 1.77 and then 12.05. Open ko pa. Okay. Okay, and then ito dito sa baba. And then ito ibababa ko siya dito. Kasi ito ay second floor. Okay, and then yan. Okay, so buburahin ko to. And then ito tatanggalin ko tong dalawa. Okay? Kasi nga yung 2.1 plus 1.4 iba yung height. So ang height niya ito ground floor yan. Ground floor, lagay mo na ng ground floor wall footing. Itong isa ground floor tie beam. Okay, so yung height kasi nito is iba. Okay, so ano yung height na gagamitin natin? So tingnan natin dito sa structural plan. Okay, so ito po siya. Yan. Okay, so yan o. Pansinin nyo po, dito tayo mag-focus sa finish grade line. Okay, so yung finish grade line natin, dito sa ating tie beam, tataas tayo ng 0.1, no? Dito naman sa wall footing, lalalim ng 0.25. Okay, so ibig sabihin, yung height natin dito, 3.2, ground floor to second floor, plus 0.3, yung finish grade line to ground floor, and then ipa-plus po natin yung 0.25. Okay, and then ileles natin yung actually 0.3 lang yan kasi ileles natin yung ito. I hope na sundan nyo, no? Kung medyo na bilisan kayo dun sa pagsabi ko na yon, pwede nyo pong balikan, no? Yan, so B2 siya. Okay, so B2, so 0.3. So tama po yan. Okay, so ulitin ko lang so yung 3.2 plus 0.3, ito po yan. Okay, so ito siya. 3.2 plus 0.3, and then 'di ba lumalim tayo ng yung full wall footing lumalim ng 0.25. Okay, kaya mayroon kang plus 0.25 dyan. And then yung minus 0.3 yung height ng beam. Okay, and then yung height, yung length nila. Okay, so goods na tayo diyan. Ito pala isama na natin 'to, yung ating wall footing layout ito. Itong sa my kitchen. Okay, so anong length kasi niyan? So i-assume na lang natin na 0.6 yung tatlo, no? 0.6 yung height naman niya. 0.6 muna yung height. Lagay natin dito KS or kitchen sink. Yung height niya, ito muna ang length, 3.6. Okay, yung height niya, ito kasing typical na height kasi nito is actually 0.8 to 0.9. Pero ako kasi medyo matangkad na tao, gusto ko mas mataas. Kaya 1 meter ang ginamit ko. Okay, so yan, since nandito na yung 1 meter, ang gawin na natin, ito nang gamitin natin. Ang problema lang kasi dito, hindi siya naka-detail sa plano. Pero kung titingnan nyo yung ating section, check ko lang yung section detail, pwede nyo sukatin na yun. Ay, sorry, hanapin ko ito. Hindi pala kita dito kasi natatakpan ng ref. Ito, yun pala yung sink. Kung gusto nyo sukatin sa ruler or sa metro, makukuha nyo yung 1 meter dyan. Okay, so meron pa rin detail. Okay, so anyway, ang gagamitin natin is ito is 1 meter pero ileles natin yung buhos natin dyan. Siyempre buhos yan, may bakal din yan, ganyan. Okay, so ito dito sa illustration ko na to, dapat may butas yan siyempre kasi nga ano yan, di ba, may kitchen sink. Okay, so anyway, ang gagamitin natin na height ay 1 minus 0.1 plus 0.3 plus 0.25. Okay, ano yung unahin ko yung 1. So 1 meters, yun yung kanina pinakita ko, no? Okay, yun yung height niyan, and then 0.1 yung thickness nitong countertop. Okay? And then yung ating ano yung 0.3 diyan? Yung 0.3 is ito. Okay, so may iba tayo dito tayo sa rear elevation. So ito yan 0.3. Okay, so idagdag natin 0.3 kasi 'di ba yung 1 meter is ground floor line pataas yun, 'di ba? So 0.3 and then yung 0.25 yun yung lalim ng wall footing. Okay, so yun po yan ibig sabihin. Okay, so goods na tayo diyan. Ang problema na lang natin yung mga ileles natin. Okay, so pag titingnan natin or ano ba yung mga ileles natin, balik tayo dito sa ating ground floor plan at second floor plan. Okay, so unahin natin yung
ah mga ileles sa 6 inches. Okay, so 6 inches siya and then 4 inches area to be less. Okay, so yan. So yung mga area to be less dyan, tingnan natin dito. Unahin na natin yan, W1, no? Halos lahat ng window. Tama, lahat ng window talaga. Kasi wala namang window sa loob. Okay, so lahat ng window ileles natin. Okay, so para i-tabulate natin yan, ilagay natin dito W1 and W2 and then scroll ko yan. Hanggang ilang W ba tayo? Okay, check ko nga kung ilan. So, tingnan natin si schedule ng doors and windows. Saan ba yun? Okay, so ito. So, W1 hanggang W9. Okay? So, i-double check ko muna, no? Na lahat, kung lahat ng windows, syempre, no? Walang windows sa loob, eh. So, sa labas lahat. So, walang windows dito somewhere here sa CR. So, labas lahat. Okay, so, balik tayo dito. So, ito yung mga area na ileles natin. Okay? So, nandito naman yung size at saka yung quantity kung ilan. Okay, for example kasi, ito, sa W1, ayun, maraming W1, 1, 2, 3. Okay? So, alam naman natin na lahat ng windows. So, ito nang i-focus natin. So, ito na yung kunin nating area to be less. Okay, so, unahin ko na yung, hindi pa natin tingnan kung ilan. So, W9 hanggang 9. Okay, so tanggalin ko to. Okay, so windows muna, no? Mamaya na yung doors kasi 'di ba may doors tayo na ileles dun. Okay, so doors kasi diyan, ayan, no. D1, D2 and then D2, D2. So meron pala iles na ilagay na natin sa tabulation. Isang D1, tatlong D2. Okay? So D1, D2. Okay, so quantity isa, dalawa, tatlo. Okay? So, yung area natin dito sa W1, yan, W1, so, schedule of doors and windows. Yan, so, W1, 1.5 times 1.2. Okay? So, yung area natin, okay? And then, yung quantity is 6. Ayun, no? 6. Okay? So, 6. Okay, and then times ko na siya. Okay, so yung W2 naman, W2 1 meter times 1.2. Okay, 1.2 times 1 or pareha lang yun kung pagbalik rin nyo. Okay, so yung quantity natin 5. Okay, so 5. Check ko yung recording, matagal pa. Okay, so kaya pa yan. And then mamaya na yung area para minsanan, no? Or pwede ko ring yan, ilagay ko na. Okay, so W3 natin ayun, yan, nakalagay dyan. Ang gagawin ko na lang po, since may hawak ako na plano para mabilis, hindi ko na igaganyan-ganyan para diretso tayo. So ito, ilalagay ko na, input ko na dito, no? So 1 times 1. Okay, joke. 1 times 1. Okay, so ito isang piraso. Okay, so ito na lang pala. Okay, so 0.4 times 0.6, dalawa. Okay, so next, W5. Ito, pareho sila, 0.4 and 0.6. Kaso, isa ata yung isa. Okay, so isa. Saan na ba yun? So, isa. Okay, W6 naman, malaki, 2 by 1.2. Isa lang. W7, 1 by 1.8. Isa. Okay. And then next, W8, 0.5, 1.8. Okay, so ang hawak ko kasi kanina yung hindi plano. Yung ito na, yung ginawa ko dati. Wala pala yung area dun or yung length at saka height. Okay, so anyway, ito pareho lang yan. Isa. Okay, W9, isa lang din na 1.8 by 1 meter.
Okay, yung D1 natin, pagdating naman dito sa D1, so yung D1 na ang dito, ang gagawin natin, ile-less natin yung hamba, di ba? Okay, so yung hamba kasi, ang thickness niyan is 40 mm usually. Okay, pero i-assume natin na 2 inches or 50 mm para 90 plus 50 plus 50, 1 meter. No? Para hindi na siya 0.98. Okay, so kung gusto nyo, i-less nyo pa rin yung ano, kasi syempre hindi yan pure na hollow blocks dito sa gilid niya. Syempre may halo pa rin yan. Kung gusto nyo i-less yun, pwede lang din naman. Okay, so pero ang gagawin natin, so ito 900, idagdagan ko ng 250. Okay, yun yung area. And then itong taas naman, dadagdagan ko ng 50 sa taas. So ibig sabihin, itong D1 natin, 1 meter, 1 by 2.15. 1 times 2.15. Okay? Ito namang isa, D2, 0.9 by 2.15. Okay, 0.9 times 2.9 kasi 0.8 plus 0.05 na dalawa. Okay, so ito, meron na tayong total 33.375. Okay, so ito, itong total area natin, i-less natin ito na siya. Okay, kumbaga ito, total area, i-less natin yung mga area to be less, yung mga opening. So 125.43. Ito din siya. Okay? So ito mamaya na yan. Okay, so dito muna tayo sa D4, yung mga area to be less sa D4. Okay, so ano ba yung mga area to be less sa D4? Okay, so sa D4 naman, mga pintuan. Okay, D3, D4, D3 and D4. So yun lang dalawa. No, D3 at D4, tigdalawa. Ito kasi isa drywall yan, no? Hindi yan hollow blocks. Okay, so D3 at D3 and D4. Okay, so tagdalawa siya. Okay, so yung height, yung area nila, punta natin dito, D3 and D4. So ito 0.9 by 2.15 D3. Okay, so yung D4 0.7 by 2.15. Okay, so times 2.15. Okay, so kunin ko na lang, copy ko na lang yan, pareho lang po yan, and then total. Okay, so meron na tayong ito yung total area ng D4, i-less natin yung area to be less. Ito yung sagot. Okay, so kung ayaw nyong maniwala, ulitin ko siya. Okay, so pareho lang po yan. Okay, so meron na tayong mga area. Ito yung mga gagamitin natin. I-ano ko siya, i-highlight ko, lagyan ko ng yellow na lang. Okay, yan pa yung mga gagamitin natin. Okay, so paano ba kumuha ng quantity ng D6? Paano kumuha ng semento para sa mortar? Di ba may mortar tayo dyan? Lalagyan natin ng mortar yan sa loob. And then yung sa pagitan. Ito for example, yung sa pagitan is ito yan. Try kong yan. Teka lang, no. I-download ko. Save image as. Okay, so yan. So kung downloads, so ito siya, labo. Ayun, medyo malinaw. So yan, yung sa may ano na yan, sa may pagitan ng dalawa magkapatong, meron tayong mortar dyan, di ba? So kung i-drawing natin siya, ganito siya. Okay, so parang ganito. So ito ang height 200 and then 400, 200. Okay, so ito po siya. Okay, so join ko siya. So ganyan yung ating hollow blocks. Okay, yan. Okay, so 20 mm. So yan, meron tayong mortar dyan na ang ginagamit kong thickness ng mortar ay 20 mm. Pero i-double check ko sa aking libro ni Fajardo. Okay, so ito yung gagamitin natin na formula. Okay, so ito is quantity, kung ilang pirasong 6 inches ito sa mortar. Hindi po kasama dito yung palitada, ha. Separate po na item of work yan. Okay, so andito yan sa plastering work. So mortar lang talaga yan, cement and sand. And then syempre may bakal tayo dyan, and then syempre pantali tayo wire. Okay, so paano mag-estimate ng quantity?
Okay, so mapapansin nyo dito sa formula, ito, tinimes mo lang ng 12.5. Okay? Bakit 12.5? Yan, try natin times natin ng 12.5. Bakit 12.5? Okay, so, nini-round up ko na. So, 1567. Bakit 12.5? Kasi po, sa isang 1 meter by 1 meter, yan, for example yan, makakakuha ka ng 12.5 na piraso. Okay, so ito, kung ilagay natin, yan. Ito, tanggalin ko yan. Okay, so yan. Yan, so, then ito, kung ipahiga natin, yan, then, kopyahin ko, 12, and then may kalahati. Ayun, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, at kalahati. Okay, so, yan po yung reason kung bakit times 12.5. So, sa isang 1 square meter na area, ang makukuha mong quantity, mapa di 4 o di 6 o di 5, ay 12.5. Kasi nga po, kagaya ng sabi natin kanina, sana yun, di ba may iba't ibang thickness niyan. So, hindi naman magbabago yung height at length niyan. Okay, so, kaya kahit anong size niyan, times 12.5. Okay? So, yan po yan. Okay, so 12.5 and then 12.5 yan. Okay? Dito naman po sa cement, gagamitin natin yung table na gawa ni Max Fajardo. Nasa libro niya po ito. Okay, so, di ko pa ata na ipakita. Max Fajardo. Para pwede nyong bilhin siya sa mga bookstore. Meron ito sa sa Lazada at sa Shopee. Hindi ko alam kung legit. So, ito po yung itsura niya. So, ito siya. So, yan. By, Max B. Fajardo Jr. sa taas nakalagay. Okay, so, yun. Yun po yung gagamitin nating formula. Okay, so, ito po yan. So, sizes of CHB, yan 10 by 20 by 40. So, para-pares yan na 20 by 40. So, mag-iiba lang po dito. Okay? So, ito, mapansin nyo, ano to, 10, ito kasi naka-centimeter, di ba? 10 centimeter or 4 inches. Ito naman, 15 centimeter or 6 inches yan. Ito naman is 18 or 20 centimeter. Okay, wala yung 15 dyan. Okay, okay, so mamaya, tingnan natin kung paano mag-estimate ng 15. Okay? So, gamitin natin itong D4 at saka D6 kasi yun yung gamit natin sa bahay. Okay, D4 at saka D4 and D6. Okay, so, ito yung gagamitin natin. Table 2.2, quantity of cement and sand for CHB mortar per square meter. Okay, so, ito po siya. Yung mix pala, picturean ko lang muna, no? Picturean ko yung ayun, to continue po, ito, meron tayong mga tinatawag na bag cement mixture. So, ABCD. So, ito po yan. CHB mixture. So, ito siya. Okay, so, yan po yung mixture natin. Class A, B, C, and D. Okay, so, yan po yung mga proportion niya. Or 1:2, 1:3, 4, and 5. So, ang ibig sabihin po niyan, isang kahon ng semento and then dalawang kahon ng buhangin. Okay, 1:2. Okay, by volume din po yan. Okay, pero ang gagamitin natin ay 1:4 or class C. Okay, so class C. Ito po yan. Class C. So, puntahan natin dito itong isang table. So, ito siya. Ang unahin natin itong D6. Okay, itong D6. Purahin ko to. Itong D6. Okay. Ito. Itong yan. D6 yan. D6 and then D4. D6 muna. Okay, so itong 15 by 20 by 40. No, 15 is D6. Okay, 15 cm. Or 6 inches. Okay, so ito yun, no? Number per square meter, 12.5. Okay, so yung sinasabi ko na hindi magbabago kahit anong size. Okay, so class C po tayo, 0.763. Okay, so ibig sabihin yung ito daw, i-times natin siya sa yan, itabi natin dito. Times 0.763. Okay, so 95.623 or 96. Naka-round up po kasi yan. Okay, so nakalagay dyan, ito 0.28. So yan yung
cell 028, ayun oh, kung sa Excel. I-times mo ng 0.763. So, yan po yan, naka-round up lang, no? So, pareho lang po yan. So, yun po yung ginamit natin pagkuha ng semento ng disais. Okay, so yun lang po. I-times nyo lang ng 0.763, makuha mo na kung ilang semento. Okay, so next po, buhangin. So, yung buhangin natin, kahit anong class, para pareho po yan, no? A, B, C, D, para parehas po. Ayan, 0.0844 sa D6 and 0.0435 sa D4. Unahin natin D6, 0.0844. So, ito po yan. Ayan. So, ito, hindi na naka-round up. Okay, so, yan po yan. So, kung ayaw nyong maniwala, times ko na lang. Okay, so, yan po yan. 10.58 cubic. Okay, dito naman sa ating tie wire, mapansin nyo dyan, 4.28 naman. And then, bakit 4.28? Okay, so, CHB, RSB. So, ito po yan. Length of reinforcing for CHB and meters. Okay, so ito. So, yung spacing kasi natin, okay, so, hindi ko maalala kung pinakita ko na sa inyo yung spacing. Nandito siya sa construction notes. Yung spacing ng bakal ng ating hollow blocks, ayan o, 600 and 600. Ayan, 10 mm. So, parang ano siya, kung 600 yung horizontal, every 3 layers yan. So, ito po yan. Okay, so every 3 layers. Kasi nga, di ba ang height is 0.2. 0.2 times 3 is 600 mm. Okay, so yan po. Per square meter. Okay, so, yung spacing niya, yan o, D6, and then per square meter, so is siya 2.13. Okay, so, vertical and horizontal. So, unahin ko yung vertical. So, yung vertical, kapag mag-area ka daw, may area ka, ayan, per square meter. Pag may area ka, i-times mo ng 2.13. Okay? Sa vertical. Pag horizontal naman, 2.15. No? So, pag addin mo na yan, makuha mo na yung vertical at saka horizontal. Okay? So, dito, ilagay natin. 2.15 plus 2.13. 4.28. Kaya po 4.28 yan. Yan. Okay? Ngayon, ito, pansinin nyo ha, kapag ito times ko ng 4.28, 536, bakit 90 yan? Kasi po, ito, ang makukuha mo dito is in meters, total meters. So, i-divide mo pa siya ng 6. Okay, so, 90. So, ito po siya. Okay, so, I hope na-guess nyo, no? So, in short, pag makuha mo yung 10 mm is, ito, i-times mo siya sa 4.28, vertical at horizontal na yun, and then i-divide mo ng 6 para makuha yung quantity. Okay? So, sa tie wire naman, tie wire, yung isang table, yan, tie wire. So, sa tie wire naman, so ito siya, yung spacing natin vertical, 60, and then horizontal, every 3 layers, so 60 pa rin. And then, yung putol natin, ito na lang, 30 cm para pareho tayo. Okay, so 0.032. Okay, so 0.0, sorry. Ang ginamit pala natin ay 0.025, ito 25 cm. Pero palitan ko yan, 0.032. 0.032. Pero baka walang mangyari, kasi konti lang. Okay, so walang nangyari, pareho lang. Ay, meron. Nadagdagan ng 1 kilo. So, siyempre, umaba yan. Okay, so yan, 5 kilograms. So, yan, meron na tayo yan. Okay, meron, kompleto na yan. Eh, dito naman sa D4, sa ito, pareho lang yan, no? Kasi 12.5. Ito naman sa semento, ito siya, class C, 3.394 at saka 0.0435 naman sa buhangin. Okay? 394,435. Yan. 394,435. Okay? Sa CH, sa bakal naman, pareho lang po yan. Okay? So, bakal, hindi po magbabago yan. Okay? Kahit anong size yan. Okay? So, yun po. And then, sa tie wire naman, palitan ulit natin ito. Okay? So, ayun, meron na tayo. Kompleto na tayo. So, ayan, pagpa-plus-plusin natin, ilalagay natin dito sa ating table. Okay? So, yung ating quantity ng D6, yan. Yung ating D4, yan. Sa semento, pag-adin ko to.
Okay, so sa buhangin, pag-adin ko to. Okay, sa bakal, ito. Okay, so dito naman sa tie wire, ito. Okay, so mapansin nyo 7 kilogram lang, so hindi na per roll masyado nang malaki kapag ang kukunin mo is 25 kilogram na isang rolyo. Okay, so meron na tayong quantity, so halos okay na yan. Okay, check ko lang yung ating recording, 45 minutes. Okay, so tingnan natin kung magkakasya pa. Ito, ilagay natin yung ating presyo. I think ito is 14 pesos. Okay, so yan, bahala naman na kayo dyan kung anong presyo nyo dyan. So magbabari naman yan, depende sa location. Okay, pero yan po yung presyo namin dito. So sa ating semento, kukopyahin ko na yung ginamit natin dito, 230 sa sand. Gagayahin na rin natin yan. Siyempre kailangan para yung presyo mo dyan. Alang mag-iba yung presyo mo dito sa semento mo dyan dito, so pareho lang po yan. Okay, sa 10mm naman, so ito siya, 10mm, and then RSB na ay tie wire ay per roll kasi dito, so ang gawin natin 90. Okay, so yan, and then ilagay ko ng ganyan, and then equals. Alright, so meron na tayong total material cost 89,667. Okay, so next po natin ay next video na lang po yung ating labor and tsaka equipment cost. Okay, so yun lang po, and once again, kung sa tingin nyo po medyo helpful po itong ating tutorial, pwede nyo pong i-share sa iba para po marami po tayong matulungan. And then kung may tanong po kayo, pwede nyo pong i-comment lang dyan. Okay, and then isasama ko rin pala mamaya sa next video yung kumbaga possible technique na ginagawa sa adjustment sa quantity. Okay, so yun lang po. Maraming salamat and God bless you all.